Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating ipag-usapan ang mga mahalagang bagay na naganap dito po sa ating lipunan. At bago natin tunguhin mga kababayan ang ating paksa ay nais ko muna pong batiin ang ating mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating mga kababayan na nariyan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, ito pong si Senator Bato dahil doon po sa kanyang sinabi dahil ito pong si Senator Bato mga kababayan ay nagkamali nagkamali yata ng sabihin niya na ang title ng ating pambansang awit ay Bayang Magiliw. Kaya dito naman ay talagang nag-trending itong senador natin dahil sa bilis ng kanyang pananalita at sinasabayan kasi niya mga kababayan ng emosyon. Kaya naman sabi nga nila yung isda raw ay nauhuli sa kanyang bibig. Nag-ugat mga kababayan na ito pong pagkakamaling ito ni Senador Bato noong nagbigay po ng pronouncement ito pong si Executive Secretary Bersamin hinggil po sa estanda ng ating gobyerno, hinggil po dito mga kababayan sa pagpasok ng ICC dahil dito mga kababayan ay ayon po dito kay Bersamin ay makikipagtulungan na ang ating pamahalaan sa pagpasok po ng ICC dito sa ating bansa sa pamamagitan po ng Interpol. So dito mga kababayan, ito po yung naging panuntunan ni Senador Bato na kapag ito daw po na ICC ay pinayagan ng Pangulong Marcos na pumasok dito sa ating bansa at hindi sila maprotektahan ng Pangulo, ay maaari daw po itong ma-impeach. Ayon daw po ito sa ating saligang batas at hindi natin malaman mga kababayan kung anong provision dito po ito sa saligang batas dahil wala po tayong magilap na ganong provision. Ganun pa man mga kababayan ay talagang ito pong si Bato ay nanindigan at dito na nga niya po sinabi na yung mga pabor na ating mga kababayan o pro-ICC, yung mga laban sa kanila ay dapat daw na pakantahin ng mga 1,000 bisis ng ating Bayang Magiliw. Yun po ang kanyang sinabi mga kababayan, instead na yung pambansang awit ng Pilipinas at yung lupang hinirang at upang sabi niya ay maramdaman yung pagiging patriotism yung pagiging makabayan daw ayon po kay Bato ay upang maramdaman ng bawat Pilipinong kontra dito po sa kanilang adhikain dito po sa war on drugs at dito po si Bato talaga ay nanggagalaiti dahil marahil ay nararamdaman niya na talagang malapit na pong dumating yung ICC dito sa ating bansa. Dahil dito mga kababayan sa pagkakamaling ito ng pagbigkas ito pong si Senator Bato ay umani po ito ng matitinding komento dito po sa ating mga kababayan, lalo tigit itong mga kabataan ngayon. At marami akong nabasa sa mga komento dito po sa iba't ibang social media platform na bakit daw ito pong si Bato, paano daw ito naging senador, gayong ang simpleng pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas ay hindi alam. At dahil po dito mga kababayan sa pagkakamaling ito ni Bato ay marami pong netizens ang nagbigay ng mga opinion at ayon po sa kanila ay bakit daw hindi na lang gawa ng batas itong
ating mga kababayang nagnanais na pumasok sa politika o humawak ng posisyon sa ating gobyerno, na bago sila kumandidato ay kailangang mamemorize muna ito pong pambansang awit na ito ng Pilipinas. So dito mga kababayan ay talagang medyo mahirap po itong panukalang ito ng ating mga kababayan, sapagkat marami po sa atin ang hindi talaga na-memorize itong pambansang awit ng ito. At maging itong nasa gobyerno mga kababayan ay nakatitiyak ako na talagang marami po ang hindi po nakakaalam ng lyrics nitong pambansang awit ng Pilipinas. At ayon pa dito sa ating mga netizen ay mula po sa barangay hanggang sa pagiging pangulo ay dapat alam yung pambansang awit ng Pilipinas, alam kantahin, alam po yung pamagat. Marahil ang idagdag ko lang ay dapat siguro every year or every 6 months ay ma-exercise itong ating mga kababayang nariyan po sa ating mga ahensya ng gobyerno, bagamat sila naman ay araw-araw kumakanta ng pambansang awit ng Pilipinas, pero hindi naman talaga sila ang talagang aktual na kumakanta. Sinusundan lang nila yung boses ng recorded voice. At dahil mga kababayan, dito po sa simpleng pagkakamali ni Bato ay yung ating mga kababayan ay talagang nagkaroon na po ng justification dahil ito pong si Bato ay hindi po sila naniniwala na ito pong si Bato ay talagang makabayan, at ito po ay salita lamang, sapagkat binasi po nila kung ito po si Bato ay makabayan ay hindi po umabot sa 30,000 yung pinatay noong panahong sila po ang nasa posisyon ng gobyerno. So dito mga kababayan, kayo po, ano po ang inyong masasabi hinggil po dito, dahil ang ibig pong sabihin ni Bato ay ang bawat Pilipino ay kailangang kantahin yung ating pambansang awit ng 1,000 beses para makita niya o makita natin kung nasaan po yung pagiging makabayan natin. So, comment down below mga kababayan kung ano po ang inyong maibabahagi sa atin dito po sa topic na ito. So hanggang dito na lang po tayo muna mga kababayan, at pansamantala po tayo muna mamaalam at muli po tayong babalik sa mga susunod na oras, araw, upang muli nating ibahagi sa inyo yung anong mga impormasyon na atin pong makakalap mula po sa ating social media platform ay muli tayong magbabalik at upang muli nating pag-usapan yung mga bagay-bagay na mahalaga para sa atin. Ito muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. God bless po, at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!